maganda yung ating ano, maganda yung sirahan natin. Kaya na medyo bumaba dahil yung mga additional ni Glory, bago pa yung natin sasabihin, pag dumating na tayo doon sa repent and be baptized, sa kanya dapat ilubog pa ngayon. Kasi dito, John 3:5, ang pinupunto lang dito ay maintindihan ng tao kung ano ba ang ibig sabihin ng born again. Ganun kasimple. Kaya yung pagbasa sa Glory kayo may experience na, kaya na i-derive kung ano ang patutunguhan kung ikaw ay mag-undergo ng pagiging born again. Ngayon, yung tanong kanina, hindi may nagtanong na kung ikaw ba ay si ano pala yun, no? Kung ikaw ba ay nabautismo lang sa tubig, tapos ikaw ay namatay. Hindi na So, tanggap. scripturally, no, hindi po pwede siyang makapasok sa area ng Diyos. Kasi Nasa napaka-detalye utos ang pagkakasabi ng Panginoon. Nasa Unless a utos. man be born of water and of the Spirit. Kung ang tanong mo ay hahantog doon talaga na talagang nangyari, kung yun ang talaga ang gusto mong tanongin, na talagang nangyari, o binahintulot ng Panginoon na hindi siya makaabot doon sa punto na matanggap yung pangako. Pero I believe na pag sinabi ng Panginoon na pangako, no, kagaya ng isang ama na ang anak niya ay pinangakuan niya, gagawa at gagawa ng paraan kahit na ipagnako niya yan, pag nakapangako siya ng manida sa kanyang anak na babae, kahit ipagnako niya, matupad lang niya yung pangako niya doon sa anak. Ang Diyos natin ay may kakayanan na gumawa ng bagay sa higit pa sa inaasahan natin. Ngayon, kung ang anak niya ay nabinidhi talaga, yun, binigyan ko ng punto yung talaga. Baka naman yung sinasabi mong nabaptize sa tubig ay hindi na, nakontento na lang doon, na tumanggap siya ng ano. Pero kapag ang isang mananampalataya, doon sa puso niya, yung marugdog na hangarin, na matanggap niya yung pangako ng Diyos, sino naman ang isang ama, na kahit nga yung ama sa sanlibutan na masama, gagawa siya ng kaparaanan para maibigay yung pangako niya sa kanyang anak. Ganun pa kaya ang isang Diyos na mabuti sa lahat, na hindi magbigay ng kanyang pangako? Sabat pangako niya. For the promise is unto you, and to your children, and to those who are afar off. No? Yun ang pangako niya. Ngayon, doon natin makikita ngayon na may pangako ang Diyos. Ngayon, doon sa punto ng tanong, babalik ako doon sa tanong mo, halimbawa talaga siya namatay. Kasi dito, mga kapatid, hindi nangangahulugan na nabaptize ka sa tubig, nabaptize ka sa Espiritu, silyado ka na. No. Ang sabi nga, doon sa sinasabi kay Peter, ibibigay ko sa iyo ang mga susi. Itong pagiging born again, ito isa lamang sa mga susi. Binanggitan ni Bro Rick ang isa, kailangan mo ikaw ay magpatuloy ang makapagtiis hanggang wakas, yun lamang ang maliligtas. Okay, nabautismohan ka sa tubig, nabautismohan ka sa banal na Espiritu, pero later on, parang nanamlay ka. Tingnan niyo yung nangyari sa 5 virgins, sa 10 virgins, yung 5 virgins lang ang nagtagumpay. Yung 5 virgins sila ay may ilawan. Ano yung ilawan na sumasagisag? Yung ilawan, ito'y sumasagisag sa Espiritu. No? Sila ay naghihintay na, 10 silang naghihintay. Pero yung 5, yun ang matiyagang naghihintay. Hindi sila naubusan ng ilaw sa kanilang ilawan. Pero yung 5, naubusan sila ng langis. What does oil symbolizes? It symbolizes the Holy Spirit. Ibig sabihin, hindi ko sinasabi na nawawala ang Spirit, kundi ang Holy Spirit ay napabayaan nila. Sabi nga, don't grieve the Holy Spirit. Ang Holy Spirit ay pwedeng magdalamhati sa atin. At kung yan yung nagdadalamhati, ay aalis yan. Kagaya ng nangyari kay Haring Saul. Umalis yung Espiritu ng Diyos na nasa kanya. Nung siya'y gumawa na ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Nung siya ay sumasamba na o nagre-rely na doon sa mga faith healer o spiritual, kung ano man yun. Di ba? Mga taong na nag-ano ng Espiritu. Humiwala yung Espiritu ng Diyos sa kanya. No? So, ibig sabihin, hindi ba kanya na ikaw ay nabaptize sa tubig, nabaptize ka sa Espiritu, titigil ka na. Kaya nga ang sabi doon, ang makapagtiis hanggang wakas, yun ang maliligtas. No? Sa ibang Bible, pinababaw yan ang manatili. No? Ibig sabihin nun, ang manatili ka lang, nabaptize ka sa tubig, baptize ka sa Espiritu, ganun ba?
hindi ka nagagawa doon sa ubasan ng Panginoon, hindi ka na magsishare, manatili ka na lang ang atin ng atin, ganun ba ang ibig sabihin ng no? Kailangan sabi ng Bible, matindi yung sinabi ng Bible, work out your own salvation. Kailangan trabahuhin mo ang iyong kaligtasan. Hindi ka mananatili, kundi kailangan mo magtiis. Pag sinabi mo magtiis, mayroong sakripisyo. Ano yung sakripisyo? Yung pagdala mo kong Biyernes, yung pagsishare mo sa iyong mga mahal sa buhay. No? Yung pagtitiyaga natin dito sa maliit na gawain na kahit anto ka na pagod ka, pagalang katawan natin sa trabaho, ay nandito ka. Yun ang mga gawa na gusto ng Diyos, yung gawa na pagsunod sa Kanya, inuutos. Bakit? Sabi niya, huwag niyong kaliligtaan ng pagdalo. Hebrews 10:25, kagaya ng ginagawa ng ilan. Nung sinabi pa yung ilan, ibig sabihin, mayroong gagawa at gagawa ng gano'n na hindi nadadalo. At yun yung naranasan natin sa grupong ito. Marami na ang hindi tumadalo. No? Ngayon, doon sa tanong ni Nep, anong tanong mo? Yun po, sir. Kung tayo daw po ay napanganak sa pamagitan ng tubig at nakatanggap ng Holy Spirit, ay makakapasok po ba tayo sa kaharian ng Panginoon kung tayo po ay hindi gagawa ng mga bagay na nakakalaga? Kung hindi ka gagawa, eh talagang hindi ka makakapasok. No? Kasi sinabi ko nga, na pinagdag na ni Bro Rek yung kailangan mo magtiis, magpatuloy. At yung pang-isa, kailangan mo mamuhay ng may kabanalan. No? Sabi doon, follow peace and holiness, for without such, no man can see the Lord. Kung wala doon kabanalan, hindi mo makikita. Paano makikita yung kingdom of God? Kung hindi ka magiging banal sa harapan ng Diyos. Ano ba yung banal? Ibig ba sabihin, hindi na ako gagawa ng kasalanan? No. Ang ibig sabihin niyan, yung dati mong pagkatao, pipilitan mo na iyan ay mawala sa iyo. Kagaya ng nangyari kay Bartimeo. Iniwanan niya yung balabal. Yung balabal na yun, sumasagisag sa ating mga lumang buhay. No? Yung balabal ni Nicodemo, yun ay nagkukumport sa kanya pag taglamig. Nagbibigay init sa kanya yung balabal na yun. At pag tag-init naman yun ay nagiging silbihang lilin sa kanya. Ibig sabihin, yun ang pinaka-comfort zone niya, yung balabal na yun. Sa ating lumang buhay, ang pinaka-comfort zone natin yung ating mga kasalanan. Na-enjoy natin ang ating mga kasalanan. Pag ginagawa natin ang kasalanan, inuulit-ulit natin. Bakit? Sapagkat enjoy na enjoy tayo. At sarap na sarap tayo na gagawin yun. No? Ganon ang kasalanan. Pag pinatikim ka, ay talagang kahit natutulog ka, babangon-bangon ka. No? Ganoon katindi ang sting o kamandag ng kasalanan na kailangan iyon ay ating overcome. No? So, kailangan natin makapagtiis. Of course, ito yung first step. Ito yung unang hakbang natin sa Panginoon. Unang hakbang pa lang ito. Kaya nga tayo nagagawain ganito, ito yung pagpapatuloy. Ang makapagpatuloy, yung makapagtiisan ng wakas, yun ang magkakaroon ng kaligtasan sa bandang huli. Yang sabi doon sa Titus 2:13, looking for that blessed hope. Kailangan hindi mawala sa atin yung pag-asa na ating ninanasa na pagbabalik ng Panginoon, yung pinapanood natin, yung rapture, yung caught up, yan ay magaganap sa lahat ng Kristiyano. Na sila ay, pag nagtatagumpay sa Panginoon, sila ay kukunin ng Panginoon. No? Meron din po kasi sa Biblia, sir, yung nung matapos mo makilala ng Panginoon, ay sa katumalikod, yun daw po yung malaking kasalanan sa Diyos. Yun, tama yun. Muli mong, sabi ng Bible, muli mong ipinabong muli ang Panginoon. Ngayon, mayroon akong naisip kanina, sinasabi ni Bro Rek, na bakit nga ba mayroon pang, ito, hindi mo napalin kanina, i-explain natin ni Bro Rek, pero parang may insight na binibigay sa amin ng Panginoon. Born again, he cannot see the kingdom of God. Dito naman, he cannot enter into the kingdom of God. So, kanina, habang nagsasalita si Bro Rek, may parang nagsasabi sa akin, may mga tao nga naman na kiniklaim sila ay born again. Born again ako. Ibig sabihin no, nalalaman nila yung kahalagahan ng pagiging born again. Hindi nyo ba na-experience? Mayroong mga tao na nakiklaim na sila ay born again. Maraming tao niya. Sa mundong ito, napakarami. Sabi, born again ako. Maniniwala ako sa Panginoon. I accepted the Lord. Ibig sabihin, nakita na nila yung born again ay kailangan magaganap sa kanila yung pagiging born again. They see that. Nalaman nila, nakita nila. Pero nakita lang nila na
ang pagiging born again, yun ang daan. Nakita nila. Pero, pagka hindi mo pala itong naranasan, kailangan mo maranasan, ibig sabihin, kailangan mo isagawa ang ibig sabihin talaga ng born again, dito ka pa lamang makapapasok. Doon sa nagsasabi na born again ako, tinanggap ko na yung Panginoon. Sumabay ako sa panalangin ng pagsisisi, born again ako, I accepted the Lord. Yun, nakita mo yung pagiging born again, nakita mo. Pero, paano yung sinasabi ng Panginoon na katotohanan sinasabi ko sa iyo, Nicodemo, na maliban ang tayo panganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya makapasok sa ating kaharian. Iyon ang magandang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Doon sa mga taong nagsasabi na, okay po, okay, nakita mo yung kahalagahan ng pagiging born again. But what about yung sabi ng Panginoon na kailangan mong mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu? Yun ang napakagandang bagay na ating naranasan ngayon. Naintindihan natin lubos kung ano ang ibig sabihin ng Panginoon na born again. Karanasan. Kailangan nating maranasan, kailangan maganap sa ating mismo ang dalawang bagay na ito. At doon tayo magkakaroon ng unang paghakbang, lalong-lalo na kapag natanggap natin yung banal na Espiritu. Ito yung magdadirect sa atin kung ano ang ating mga gagawin para tayo makapagpatuloy. For without the Holy Spirit, magiging talunan tayo. Kaya papakanasain natin na matanggap natin yung banal na Espiritu sapagkat ito lamang ang kapangyarihan. This is the power. Sabi yan ng Acts 1:8. No? And you shall receive power when the Holy Ghost is come upon you. And you shall be my witnesses in Jerusalem, in Samaria, in Judea, and out to the outermost part of the world. Ang Holy Spirit ang siyang magsisilbing kapangyarihan para mapaglabanan natin ang ating makalamang sarili. No? Number one nating kalaban ng ating sarili. And we cannot fight against ourselves without the Holy Spirit. So yun ang napakagandang bagay. So yun ang born again experience na dapat nating maintindihan. Yung essence ng pagiging born again, kailangan titimo sa ating puso at isipan. Bakit ba kailangan mo born again? Dahil yan ay utos ng Panginoon, hindi yan utos ng kani-kanino paman. Utos ng Panginoon, direct from the mouth of our Lord Jesus Christ. Yeah, everybody must, it is a must for everybody. Hindi para kay Nicodemo lang, kundi para sa lahat ng sasampalataya. Kung nagnanais mo na makapasok sa Kingdom of God, it is a must that you must born again. And we know now the meaning of born again. Born of water, baptism of water, and baptism of the Holy Spirit. Yeah. So, yan, napakaganda, no? Hindi nyo, lalong gumaganda ang ating pong, maraming binibigay ang insight ng Panginoon. Kay Bro Rek, madami siyang na idagdag na makapagbibigay sa atin ng lalo pang ma-exhort yung word ni God. No? At hindi lamang si Bro Rek, hindi lamang ako ang makakaranas niyan. Tayong lahat makakaranas niyan na i-lead tayo, i-guide tayo ng Panginoon kung paano i-deliver ang message of salvation sa ating, lalong-lalo na sa ating mga mahal sa buhay. No? Ikaw, Bro Alex, may question ka ba? Pwede ka magtanong kung meron. Andiyan pa lang tayo sa parte. Pag nakita na, meron nagkakabihan eh. Lalo mong ma-appreciate yan. Basta patuloy lang, magasama, subukan mo lang laging dumalaw, sumama sa amin. Enjoy mo lang. Walang pressure dito. Kung gusto mo lang magtanong na. Ngayon, kung ayaw mo naman, pwede rin. Pero mas maganda ang nagtatanong. Kapag yung pagtatanong, yun ang beginning ng understanding. Pwede rin siguro sa pagsunod. Tapos na po si Bro Rex. Yun na po, wala na pong... Pwede nyo na rin po tuloy sa kanila po yun para malaman. Para malaman po nila din yun. Tapos na ba lahat? Last na po si tapos na lang. Sige. Pwede sir Ito itugtong nyo na rin sir, kung may oras pa naman. Pero ito. Baka masuspense yan. Pag-uusapan natin ngayon mga kapatid.
yung darating na holiday, gusto ko muna bago tayo mag-closing prayer. Wala nang tanong, ha? Naintindihan niyo ba? Wala pa natin si Bro Rex sa kanya. Iba talaga yung kumbaga sa ano nasalang na, no? Iba yung dating eh. Talagay ko malinaw yan. Baka hindi naman ano yan, sa haba na yan. Patay mo na. Praise God. Save mo ha, may save. Hanggang sa stop. Hanggang sa